Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Bati po kami sa inyo, masayang Lunes, Nason. Ganun din sa iyo, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanina pa po nag-aabang at gustong makibalita kung ano bang nangyayari na dito sa ating bansa. Welcome po kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Dalawang bagay yung mahalagang tinututukan natin, ha? Katatapos lamang po unang araw ng impeachment trial, dyan po sa Senado. Pangalawa ay ang kalagayan po naman ni Senador Rodante Marcoleta sapagkat siya nga po ay sumuko kanina sa Sandigan Bayan at ang pinakahuli po, siya ngayon ay nandyan sa PNP Hospital. Dyan po sa, anong nga ba hospital yon? Yung tabi ng Kampo Krami lang yan eh. Kasi po kanina, nagkaroon ng konting naalarma yung ating mga pulis kasi bigla daw pong nanakit ang dibdib ni Sen. Marcoleta at sobrang taas yung kanyang blood pressure. Yun po. Pero hanggang sa mga sandali pong ito ay nag-aantabay tayo kung ano ang update sa kanyang kalagayang pangkalusugan dyan po sa PNP Hospital. Ayan, Nelson. At habang nangyayari naman yan, ay natuloy naman po ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katatapos lang po, kaya medyo na late po ang Saganang Mamamayan dahil binigyan daan natin itong live coverage ng impeachment trial. Ayan. Nakatutok din sila dyan sa ating mga kababayan. Tayo naman ay nakamonitor din sa magiging kaganapan. Pero gaya ng inaasahan, parang ano lang ito, no? Opening statement ng magkabilang panig. Pagkatapos ay ilang mga bagay ang niliwanag. Pero isa po sa mga naging kapansin-pansin, ang Senate President Sherwin Gatchalian ay hindi po siya ang umaktong presiding officer. Ano ba nangyari kayo ng umaga, Nelson? Kasi po nagkaroon ng botohan dahil ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may nauna nila silang ginawang pagbabago sa rules tungkol dito sa ginaganap na impeachment. Kung saan nakalagay doon na ang Senate President ay pwedeng pumili ang Senado ng magiging presiding officer sa impeachment na ito. Na unang-una ay tinutulan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Tinutulan din ni Senador Pia Cayetano. At sinasabi nila na ito ay labag sa konstitusyon dahil sa konstitusyon, bagamat ang nakalagay ay kapag ka presidente ng Pilipinas ang ihaharap sa impeachment, ang presiding officer ay ang Chief Justice. Chief Justice ng Supreme Court. Hindi raw malinaw naman kung sino kapag ka hindi presidente ng Pilipinas. Basta ang nakalagay doon, hindi na Chief Justice. Ganon. Pero sabi nila, kasi nakalagay naman sa pag-uusap ng mga framers ng Constitution na hindi na nga nila binago dahil nagkakaintindihan nila na in all other impeachment case, aside from the President of the Philippines, ang presiding officer, yung Senate President. At ganyan ang mga nangyari sa mga naunang impeachment trial. At yun po yung pinagtalunan nila. Kaya nadaan po sa botohan, ang nangyari ay mas marami ang bumoto. Doon sa, actually, ito ho'y naging labanan na lang ng majority at minority. Yes, Majority po, 12 sila dahil si Senador Escudero ay hindi na siya bumoto dahil siya yung ibinoboto na presiding officer. 12 kontra sa 8 na lamang. Dapat kasi dyan, kung nandyan si Senador Marcoleta, siyam. Yan. Kung Senador nandyan Jinggoy Estrada. si Jinggoy, 10. At kung nandyan si Bato, 11. Kung umattend din si Senador Mark Cabillar, 12 sana. Magiging tabla. May andyan yata parang nakita ko Senator Mark Villar? Sa bilangan na ginawa nila.
Okay. Kaya lang, mga kababayan, Ano din kinu-question din nila. Kasi yung pagbabago ng Senate rules, kasi may nauna ng rules na, Son. Yan nga, oo. Na may nauna na pong rules ukol sa bagay na ito. At ang pagbabago ng Senate rules sa impeachment, dapat anya ito, nagpatawag ng special session, hindi sa pagkakataong ito. Nangyari na po yan. Sabi nga po natin, alam niyo naman ng Senado, majority wins yan, majority rule. Kung sino ang, kapag meron na po nag-motion na let's divide the house, yun ang makapangyayari. Yes. Ayun, At natupad nga po, ang kaganapan ay naging presiding officer po ng impeachment court, Senador Chis Escudero. Pero habang nagpipreside, napansin ng marami, Nelson, hindi naman bumaba. Hindi, ganun talaga. Oo. Ganun. Kasi noong panahon ni Erap Estrada, presidente siya noon, ang presiding officer ay si Justice Davide. Oo, Justice. Nandun din nakaupo yung Senate President. Pero ibig sabihin, doon kasi dalawa silang nakaupo eh. Oo, At saka nakaupo din nandun din. May papel, may papel din kasi abogado rin si Nene Pimentel ng time na yun eh. Oo. Bilang siya ng Senate President. Ito naman. Dito kasi napansin ng marami, parang nag-stenographer. Ano yung cost cutting? Kasi ang budget ng Senado per day, 25 million 25 million per day. Magkano ba yung hinahabol nila dito sa impeachment case? Magkano ba yung pera? 612 million daw ata. Kung Doon i-compute, sa confidential fund. teka, ilang araw ba yung impeachment? Ay, di. Matagal daw ito. Mga 90 days plus Sige, daw ito. 25 million times 90 days equals 2.25 billion. Ganon. Ang gagastusin, makakahabulin natin 600 million. Kailangan mag-cost cutting. Kasi luging-lugi. So, Kailangan ng stenographer. di dalawang sweldo ni Senate President. Hindi nga, cost cutting nga eh. Ganon. Isa lang siya. Oo. Senate President lang, hindi sa pagiging stenographer. Hindi. Ano lang yan? Cost cutting nga. Ayun, kung ngayon ang pasa ninyo, di wala tayong magagawa. maganda yan, Napansin lang naman ng ating mga viewers, ng ating mga kababayan. Hindi nga natin masisi Mayaalis yun, dahil mahirap nga. Kung hindi ka abogado. Kaya ang sabi nga ni Senador Robin Padilla kanina, nung nagsalita siya, ganun pala naman. Hindi ba si Senador Escudero nga ang gusto natin maging Senate President noon? Bakit yung pa tinanggal? Kinukumbinsi nga niya nila ako na lumipat sa majority, sabi niya. Pero ang gusto ko si Escudero. Sabi niya, papayag lang ako lumipat sa majority kung ang ilalagay ninyo, aking kababayan, isang Bicolano, Senate President Chis Escudero. Ayun. Hindi naman kayo pumayag, pero ngayon siya ang presiding officer. Sana ng impeachment court. wala na sana tayong problemang Wala mahaba. na sanang question. Kung siya na yung Senate President, dahil siya na rin ang presiding officer. Ayun. Kaya lang, hindi nga po nagkaganon, kaya binago nila ang rule of the game. Ayan. At ang sabi naman nila, Jen, kung ito ay itutulad mo sa isang basketball game, finals na to eh. Di ba, finals na kasi pagka kung sinong dito, parang champion. Yun ang magiging champion. Katapusan mo na no? Kaya kailangan, pagka finals, huwag mong paglalaruin, huwag mong paglalaruin ang star player na kalaban mo. Di ba? Lahat yan, hahanapan mo ng yan. Baka mali ang birth certificate niyan, baka pinababa ang edad, o kaya pinatanda, etc. Kaya ang nangyari po, kaninang umaga, kulong si Senador Marcoleta. Ayun. Kaya kanina, wala masyadong tumatayo. Magkapatid na lang na Cayetano eh. Silang mga abogado sa pangyayari sa ito, no? Ayan nga po ang nangyari. So ngayon ay malinaw na ang motibasyon kung bakit yung petsa ng pag-aresto ay pwede namang mamaya. Di ba? Kasi kung arestuhin mo, pwede namang, sige, ma-attend muna kayo ng first day of trial. First day ng hearing. Wala ho. Meron ho talagang sa tingin ng iba na mga kababayan natin, yung timing planado, no? ay planado para kahit isang beses lang, kahit isang segundo, ay hindi makapag-participate sa impeachment trial. Ayun. Pero meron naman nagpabalat bunga. Sino? Sana naman seryoso. Sabi nagpabalat bunga na nagsabing sana ay makita natin si Senador Marcoleta na nakikibahagi sa impeachment trial kahit sa monitor man lamang. Anong ibig sabihin?
Isabihin makaparticipate dyan kahit via Zoom man lamang siguro. Manonood. Manonood. Oo. Pero ang sabi naman ng Senador Robin Padilla, hindi, papuntahin na natin dito. Para Para makapag-observe. makapag-observe ba lamang. Pero kung sabi ko, mapupunta niyo yan, hindi lang mga observer. Mag-participate na talaga. Pinapunta mo. Diba? Oo, pinapunta niyo na yun. Palagay ko, walang mangyayari At sa... nananatili naman sa senador pa rin. Ano? Walang mangyayari sa ano na yan. Ayun, mayroong- Siyempre, masisira nga yung... Bakit mo pa pinukulong to? Kung papayagan mo rin naman, di ba? Oo. Ayun. Yun nga po ang sitwasyon sa kasalukuyan. Dalawang mainit na issue po na atin nung tinututukan sa araw na ito. Yes. Actually, apat dapat yan, Nelson. Sa itong Lunes na ito, parang mayroon malalaking balita. Hindi naman pala. Yung kay Alex Iyala kahapon pa yun, Yun, maganda na sana ang bungad ng Lunes natin kasi masaya tayo sa nangyari kay Alex Iyala. Bagamat mayroon pang isang malungkot naman sa larangan din ng sports, yung pagkatalo ng Gilas Pilipinas, Yan ang bumungad sa atin, Pero ito na nga po, magang-maga ay yung usapin sa Sandigan Bayan at ngayong hapon po naman ay yung impeachment trial diyan po sa Senado. Ayun. Eto dyan ang sinasabi naman ng iba. Oho. Ha? Kasi naalala nila na ang pinag-uusapan natin ay flood control dito di ba? Oo. Tapos ang sabi ng presidente, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako ang niyan, bakit ako maituturo ninyo? Ang totoo niyan, ako nga ang Nagpasimula niyan Nagpasimula niyan Pwede ba natin iparinig yan? Ako ang nanguna para maimbestigahan yan. Racket yan? Oo. Pinatigil ko nga. Kung racket yan, kung kasama ako dyan, bakit ko ibubulgar? Meron ba tayong may video tayo? Kasi sinabi niya nung sa Canada Sige nga. Meron tayo. Pakinggan natin yung sinabi ng Pangulong Bongbong sa usapin na yan. Ibalikan lang natin. Sige nga po. Yeah. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, no, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. So, yun. Yun din naman sinasabi natin nung pang nakaraan, di ba? Pero nagtataka ako, bakit mga kababayan natin, mga ilang opisyal, hinaharang nyo yung kagustuhan ng Pangulo? Na malaman kung sino nasa likod nito. Ayun, di ba? Yun naman pala. Oo, yun ang sinabi ng Gusto Pangulo nating mismo. labanan ang mga nasa likod, mga utak ng racket na ito Yan. sa flood control. Ba't ayaw niyong papuntahin? Hindi niyo pinayagang mag-rally yung mga yan ang hinahanap, di ba? Yun na, Yan ay sinisigaw nung 3 araw na rally. Kaya nga tayo ay nagtataka, bakit parang nagagalit pa ang iba sa atin, samantalang tayo po ay sang-ayon at sumususog sa kagustuhan ng Pangulo. Yan nga yung gusto natin, di ba? Ayun na nga Maibulgar kung sino yung mga nasa likod, utak ng racket na ito. Kaya ang lahat ng mga tumututol at gumagawa ng kaparaanan na ito'y mapigilan, yun ang kalaban ng Pangulong Bongbong. At ayaw nyo mabulgar. Yung utak, di ba? Ayaw nyo maganap ang sinasabi ng Pangulo. Meron lang mali dun sa part. Tama yun dapat habulin yung utak Oo. Pero dun sa siya ang nagpasimula nito, Jen, para malantad, mukhang merong mas nauna sa kanya. Ba? Kasi ang sinabi ng Pangulo yan, last year, SONA. Yung mahihayin naman kayo, di ba? Tapos August ay sinabi niya yung mga contractors, di ba? Yes. Pero ano ba yung SONA nung 2025? July 28. 28, yes. So, 2025, yes. Isang taon. Pero alam mo ba na July 21 pa lang, Okay. kasi ganito po ang nangyari niyan Yung July na yan, yung bago mag-SONA,
ang daming ulan, ang daming habagat. Yes. Binaha po talaga maraming lugar sa Pilipinas. Oo. At dyan po ay dinidiscuss namin sa programang Saganang Mamamayan ang pinagtibay na budget. Kasi yan sa SONA. Yes. Ihaharap di ba? Susumiti sa SONA yan. At doon napansin namin na mas malaki pa, trilyon ang budget sa flood control, mas malaki pa kaysa sa Department of Agriculture. Yun yung sa kasaysayan ng budget ng Pilipinas ay may pinakamalaki, umabot ng trilyon. Yes. Ang budget po may kinalaman sa Flood control. Sa kabuuan ng DPWH. Oo, Ang pinaglagyan ay ang flood control. Yun nga, flood control pa lang yung, Yes. hindi pa natin sinama yung ibang budget ng DPWH, Oho. trilyon na eh. Totoo. Samantalang, bumabaha naman. First time nangyari yon kasi Ganun, dapat kalaki. education na pinakamataas eh. Oo. Doon nga may palusot pa sila kasi hindi kaya Sinama akala nyo lahat, lang, sinama lahat PNPA, Elementary, TESDA, basic education, pati mga tinuturuan basta ng may kinalaman paggawa ng sapatos. Yung education pinagsama. Ay, nako. Ay, Para lang wag di umano'y malabag yung konstitusyon. Yes. Pero nung mapansin nga ho namin na trilyon ang budget sa flood control sa 2025 national budget, tapos bumabaha, hinanap natin. Oh. Saan yung flood control project na ganyan kalaki ang pondo? Ito po ang isang bahagi ng episode ng Saganang Mamamayan. Ito po ay umere July, kung hindi ako nagkakamali, July 21, 2025. Yes. Isang linggo pa bago mag-SONA, bago pa sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ito po, kasama namin, Senador Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin. Akala pa naman natin na kahit lumakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo para sa flood control, Dapat wala ng baha. dapat wala nang baha kahit pa talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din ang naubos na pera dyan, dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, di ba? Lalo na Metro Manila. Ay naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, oh. sa flood control. Mukhang Kasi nung mga nakaraan, di ba tama sa 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, Opo. natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na eh. Yun ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Opo. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Pero sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, Nelson. Wala pang ganong Baka yung budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa, parang nga nangyari, walang nilatag na flood control Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Kasi, Sige nga, direct. yan, Ito ba? ayan ang sinasabi ko. Ayun, Alam mo, nagagawa lang ito, Sen? kagagawa lang yan. Tingnan mo, dyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo. riprap yan Oo. Ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento. Opo. 5% bakal. Okay. Opo. Equals pera. Naku po. Yan ang nakaano dyan. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, Wala pang tubig yan O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan kitang-kita nyo. Yan ang flood control?
project. Dito pala mas malaki. O, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen. Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang itsura. mga projects. Oo. Ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito ay wala pang ulan nito sa si Ben, pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, Wala kasi pa- walang hindi pa bakal eh. dumaan ang tubig eh. Oo. Oo. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko yan. Merong mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. Laglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Wala ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% 15% semento, Oo nga. 5% bakal equals pera. Pera nga. Oh, malaking pera nga talaga yan. O yan. Aha. At yan, ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Di ba? Nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi Oh, ko alam eh, kung bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo, Bago pa ito. ang sinasabi mo 2025, Opo. pero yan halaga ang pinag-uusapan Halaga. dyan. Oho. Magkano? 300? 300 billion mahigit. Kumpara mo sa, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, Oo. 200 billion pa lang eh. Sa kabuuan na ng DPW, ng DA yun. Buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Diyan. Pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho. Ay, nako. Anyway, magsisikip ang kalooban pala natin ngayon yan, ano ha? Hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi Oo. ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Oo. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit pala. flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang ano Oh. eh. O yan, malinaw, di ba? July 21, 2025, hinahanap na po namin ang flood control project. Pinapakita na natin yung budget. Yes. Wala pa dyan yung mahiya naman kayo, di ba? Wala na, kasi 28 yun eh. Oo. July 28 yun. Ibig sabihin, Oo. bukod sa pagkatapos ng ulan, sino ang kauna-unahang nagsalita tungkol sa flood control project? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun na nga. Kasi ang balita natin, Nelson, mukhang napilitan daw yata na banggitin niyo sa 20, yung Sa SONA. Sa SONA. Kasi may usok na. Hinahanap na nga natin. Hinahanap di na. ba? Kasi kung itutuloy niyo po yung episode na yan, kinabukasan, Oo. pinahanap na ho namin sa lahat ng mga correspondent. Sabi natin, Nationwide. tingnan nyo, hanapin nyo nasan yung flood control. Oo. Walang may report sa atin eh. Wala. Kasama pa dyan yung 5,000 rin na water impounding. impounding. Oo, oo. Ano, catchment ata yun. Basta Oo, water oo. impounding. Nationwide, 5,000 din yun eh. Hinahanap din natin kung nasan yun, Yes, di ba? oo. Nakita natin mga timba di ba? Yun, Di ba yung mga pinagkukuha ng picture, mga timbang ganon? Meron daw. Oo, na drum na doon iipunin ng tubig. Pero yun daw ay 5,000 Wow. din nationwide. Oo. Ano, na ginastusan din po ng bilyong piso. Kaya kung atin pong talagang paglilimi-limiin at pag-iisip-isipan kung bakit sumingaw, bakit nabulgar itong flood control, consistent po yan si Senador Rodante Marcoleta. Oho. Kaya wag na ho tayong magtaka kung bakit iipitin siya. Di ba? Kasi siyempre, hindi natin alam kung sino yung mga kalaban eh. Di Yun ba? na nga. Kung sino yung nasa likod. Eh. Kaya nga na natin hinahanap. Yan o, mahirap kapag gumagamit na sila ng pwedeng lahat ng paraan para hindi makita kung sino talaga yung nagpapagalaw ng Ayun. racket na ito. Ako naman naniniwala, gaya ng sinabi ng Pangulo, siya rin talaga yung may kagustuhan na talagang malaman kung sino nasa likod na ito. Kung sino may kagagawa ng racket na ito. Pero kung ganun man, Jen, kung ako ay masidhin na mahanap ang utak ng
katiwalian sa flood control, dapat tulungan ko yung mga... Ayun, Diba? yun ang pinaka-the Dapat best. tulungan mo yung consistent simula pa lang na naghahanap niyan. Yun- Wag mong... Kung ikaw may kapangyarihan ka bilang isang opisyal ng gobyerno, Oho. at least bigyan... Di ba wala ka... Hindi mo ba magawang... Yun lang pagbuo mo ng ICI. Oo. Dapat sana pinondohan mo. Oo. Pinuportahan mo yung mga bumubuo ng ICI. Kaya lang... Mukhang... Nag-iba di ba? Oho. Nagsipag-resign Nako, oho. Magkakaroon ng agam-agam at doubt sa isipan ng mga tao kung seryoso nga ba tayo. Ayun. O kasi baka nangyayari na naman yung iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa. Ba't ba kasi gustong-gusto nilang harangin ang gusto ng Pangulo, no? Sa impeachment, ganun din ang ginawa nila. Ano man sinabi ng Pangulo? Sinabi ng Pangulo, ayaw ko ng impeachment. Anong ginawa nila? Makakasira ng ating takbo ng gobyerno yan. Anong ginawa nila? Ayun. Itinuloy pa rin, sinusog. Hanggang ngayon na, nagkaroon na tayo ng unang araw ng impeachment. Baka may bagamat nung panahon na yon Oo. ay naibasura ang impeachment kasi nagkaroon ng technicality, pero itinuloy pa rin. Kaya nga. Oh, di ba? Oo. Oh. Ano ngayon ang mangyayari kay Senador Dante Marcoleta? Noon pong Friday, marami ang nagtatanong sa inyo, bakit hindi namin dinidiscuss yung kaso? Oo, bakit ba niya ang pinag-usapan niya pagkatanim ng petsay? Unang-una, yan ho kasi ang mas siguro, kung hindi natin pag-uusapan ng flood control, siguro dyan tayo focus, agriculture. Di ba? Oo. Baka mas marami pa tayo makuhang pakinabang at ang bansa natin. Kasi nung Friday po, na-file na ang kaso. Yes, formal na pong naisampan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, meron na pong jurisdiction ang korte, ang Sandigan Bayan. At kapag ang kaso ay nasa korte na, yan po ay bawal ng pag-usapan, yung merits. Lalo na kung ikaw ang involved, di ba? Yes. Ikaw ang partido. Either ikaw ang nag-file ng reklamo, ng kaso, o ikaw yung isinasakdal o kinakasuhan. Hindi po yan pinapayagan na i-discuss in public, lalo na sa media na maraming makakapakinig. Dahil iniingatan po yung integridad na hindi magkaroon ng agam-agam na ang magiging desisyon ng korte ay na-impluwensyahan ng public opinion. Yan, sa pamamagitan po ng usapin ng sub judice rule. Ayan. Kasi pwede ho tayong i-contempt ng korte Aha. kung yan po itinalakay namin nung Biyernes kasama pa si Senador Marcoleta. Yan. Ang tawag kasi dyan, trial by publicity. Trial by publicity. Halimbawa, diniscuss namin, ay wala Opo. naman pong Basehan yung ito, kaso, o ganyan-ganyan, puro 1, 2, 3, 4, kasinungalingan ito. 5. De, Monday, kinulong si Senador Marcoleta. Ngayon, Oh, kasunod na ho kaming dalawa. malamang. Kasunod na Kayo, kami. Jed. Kasi meron na kaming contempt. May Contempt of contempt court na kami. kayong dalawa. Lulungkot po ang inyong araw. Ay, diba? nako, wala nang magpapasaya Kasi sa ganang mamamayan. Wala na si Senador Marcoleta. Oo. Wala pa kaming dalawang gwapo. Yun. Lalong lulungkot. Mas maganda nandito na kami. Yun. Kaya So, wag na ho kayong magtaka kung bakit namin iniba ang topic nung Biyernes. Ano ha? At hindi na ho natin i-discuss ang merits ng kaso dahil Yan. hayaan na natin sa korte yan. Oho. Gaya nga ho ng ginawa ni Senador Marcoleta, di ba? Sumunod. Kanyang iginalang ang due process, Oho. ang proseso ng batas. Nagtataka, alam mo, may singit ko lang bago mo tuloy yan, Nelson. Nagtataka ako sa iba. Nung Senador Marcoleta ay hindi pa hinuhuli. Aha. Tako, nagkagantuan niya. Kaya nagkaroon ng negosasyon, kaya nahintura. Hindi nahuhulihin yan. Hinuli. Nung nahuli naman ngayon, Ano sabi? ayan, buti nga sa... Sumasakit ang ulo ko. Ito Yan, pa. Nung hindi pa inaaresto si Senador Marcoleta, Oo. sabi nila, nako, si Bato nagtatago dyan sa iglesia. Oh, yun na nga. Oo, nandiyan. Kasi ganyan, no? Ngayon na-arrest, ay, palagay ko, magtatago din yan si Marcoleta. Yan, oh. Nung kusang pumunta, At isinuko ang sarili ng Sandigan Bayan. hindi makaimik. Asa nga si Bato. Hindi ba? Tataka naman. Ang sabi nga ni Genesis, Gomez. Oo. Huwag kasi kayong bato ng bato. Yan.
Nagbabato pa kasi kayo. Kung ano tuloy naiisip nyo eh. Yun Di ba? na nga eh. Oo. Pag sumunod ka, galit. Pagka hindi sumunod, galit pa rin. Ay, saan Yes. talaga tayo pupunta rito? Well, nangyayari lang talaga na so, sinasabi natin yung yung biases, Aha. yung psychological bias sa isang tao. Kahit gaya ng Senador Marcoleta, gumawa ng tama yan, may masasabi eh. Gumawa ng mali, di lalo na may masabi. Sa atin, sa palatuntunan ito, ganun din po naman, pag nagsalita tayo ng tama, ay, ganito, ganyan yan. Pag, hindi naman tayo pwede magsalita ng hindi tama. Hindi, ganun ho talaga. Pagpasensahan na lamang natin. Pero dito po, isang bagay na patutunayan natin. Si Senador Marcoleta po, sumuko. Bagamat ang ipinamamarali ng iba, hindi, inaresto yan. Sabi naman naitanong yata yun kanina kay John Vic Rebulla. Sabi niya, parehas lang yan, na-aresto at saka sumuko. Para sa inyo, di ganun ho talaga. Pero kami po, naniniwala, ay sumuko si Senador Rodante Marcoleta dyan po sa Sandigan Bayan. Ito pa yan dyan eh. Meron po tayo kasing kasabihan na the enemy of my enemy is my friend. Ibig sabihin, pareho kayong kalaban, kaya magkaibigan kayo, di ba? May common enemy. Kaya lahat ng galit kay Senador Marcoleta, di ba, may mga ginawa kasi si Senador Marcoleta na kinagalit ng iba. Oo naman. Isa, yung pinasaran yung ABS-CBN. Nako, hanggang ngayon, nakikimkim na sa mga loob yan. May sa Congress din, di ba? May mga binulgars yung diyang Ayan. At siyempre, yung sa impeachment, yung sa kuryente, di ba? So, the enemy of my enemy is my friend. Ang enemy nila ay si Senador Marcoleta. Galit sila lahat eh. So, friend nila ngayon, magkaibigan po, yung mga magnanakaw, tsaka sila. Huwag na ho tayo magtaka. Kasi may galit nga ho sila kay Senador. Pero may katapusan yan, Alin? Pag may katapusan yan, magkakasundo sila. Ay naman. Di ba? Kapag wala na yung Pag wala silang kaaway, sila na magiging sila na mag-aaway yan. Ay, nako, panonoorin na natin yan. Kaya tayo maintindihan ho natin, bakit ganun? Bakit pare-pareho naman tayong against sa corruption? Sila dapat against din sa corruption. Bakit? Galit sila kay Marcoleta. Meron ho kasi may kinimkim ho kasi silang galit. Totoo. Noon pa man. At hanggang ngayon, hindi pa nila nalilimutan yan. Yes, sa lahat ng pagkakataon. Gusto kaya makaganti. yung personal na yon, personal, di ba? Kasi pang sarili eh. Ay sinasabi nila na hindi na bale na lumubog tayo sa baha. Hindi na bale na wag na nating malaman kung sino yung nagnanakaw dyan sa Kabangbayan. Ang importante, galit tayo dun sa tao nito, pagtulong-tulungan natin. Yan. Oo, kakampi namin kayo. Total kayo, hinahabol kayo, mga magnanakaw kayo, di ba? Kalaban natin to si Marcoleta, magtulong-tulong tayo. Magsama-sama muna tayo. Kaya ganun. Kaya ganun ho ang sitwasyon. Akala nila, lalaban si Senador Marcoleta, magtatago sa batas. Ito, may mensahe. Gusto mo iparinig sa atin? Sige, Ito po ang statement ni Senador Marcoleta kanina nung siya po nasa Sandigan Bayan pa. Iparinig na natin direct para nang sa ganun ay maintindihan natin. Read between the lines, sabi nga nila. Panoorin po natin. Unang-una, pwede ba akong mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause, kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon.
At alam ko naman, yun ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Sir, as of this moment, sir, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Ayun. Oho. Yun po ang statement ni Senador Rodante Marcoleta. At mapapansin mo, yung kanyang Kampante, composure, andun pa rin. Panatag. Oh, yes. Hindi mo maramdaman na siya tensyonado, gaya ng ating pagkakakilala. Pero may pagliliwanag din, Nelson, ang Sandigan Bayan 3rd Division, ang kanilang chairman doon na si Justice Carl Miranda. Meron tayo doon sige, saglit lamang po. Iparinig din natin yon. Kasi akala nila agad, guilty. Si Senador Marcoleta, kaya ganito, ganyan. Wala pang... May paglilinaw doon mismo. Wala pang ang hearing. Si Justice, actually, yung pati yung motion to quash, dininay lang. Pero alam ko, pag-uusapan pa rin yan, di ba? Hindi pa denied kasi may Hindi pa warrant denied. of arrest. Sabi nga niya, tinanggap nga Tinanggap. Kinalendar. Kinalendaryo. Yung siguro motion to quash yung warrant of arrest, parang wag muna siya arestuhin. Yan, yun ang hindi na napagbigyan. Yun ang ibinasura. Pero yun ata ay sabi nila, kaya mahalaga na mapanood natin yung sinabi mismo ni Justice, kung di orga kamali, Carl Miranda yun Sandigan Bayan 3rd Division. Ready na? Saglit lang. Magbe-break muna tayo para ihabol natin itong paalala. Pagbabalik natin, i-play natin yan para ma-analyze sila ano ba talaga ang sitwasyon ng kaso ni Senador Marcoleta. Kayo po ba maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority,
linking the Philippine Islands to the world. Maraming pong salamat. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Yan ho, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw lumabas, pwedeng mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold mobile app. Ayun, sayang, hindi natin, hindi makita yung video. Kaya nang ano pa yun Umaga pa yan, umaga pa yun, yung Sandigan Bayan presiding officer Carl Miranda, yung chairman mismo ng Sandigan ng 3rd Division. Yes. Na doon po ay nililiwanag niya kung ano ang mangyayari doon sa mga isinampang kaso. Kasi pinaghiwa-hiwalay pala yung kaso, di ba? Kung ano na pa man. Pero yung doon sa kanyang division ay yung plunder case. At doon nga po, nililiwanag niya yung inilabas na warrant of arrest, hindi nangangahulugan na guilty na agad si Senador Rodante Marcoleta Nason. Tama. Ayun, mabuti pa si Kay Edpel. Diyan, ito yung video sinasabi mo. Kay Edpel. Video natin yan. Ganun ba? Di ba natin makita? Sayang naman. Ang dami pa namang nanonood ngayon sa Taiwan, Jen. Hinto sila sa lahat ng ginagawa nila. Ganon? Oo, dahil gusto nilang malaman ng update at gusto makibalita sa nangyayari ngayon. Pero ako naman ay interesado na malaman, sana may update tayo sa mga kasama po ni Sen. Dante Marcoleta, bagamat siya ngayon ay sabi nasa nagpapahinga doon sa PNP Hospital. Kasi nga kanina ay sumakit yung kanyang dibdib at umabot daw po ng basta tumaas po ang blood pressure, Yes. Ayaw natin naman makapagbigay ng alarma, pero ngayon daw po sabi ng ating mga kasama doon ay nandun na rin daw po ang pamilya ni San Dante. Nakakasama na po niya. Yun po, panalangin natin na sana ay malagpasan po ni San Dante itong mga ganito mga pangyayari. At wag naman sanang mapahamak yung kanyang kalusugan. Kanina din may lumabas na mga pictures na yung bang nag-flying kiss si Senador Marcoleta. Video. Pero dito kasi mayroong Nag-edit. may nag-edit na para bagang umaagos ang luha. Hindi. Ni Senador yan po, masaya po si Sen. Marcoleta. Wala nga luha Wala ba tayo meron ko, alam ko mas malinaw na video pa dyan ayun, nag-flying kiss po siya na masaya. Meron pong kumakalat na pictures ngayon Nilagyan ng iyak. na dinagyan ng iyak na umaagos ang luha na son. Na hindi ko alam. Tapos mayroon pang nakalagay na ang iyong luha, etc. Parang nangunguha ng appeal to emotion. Wag yung gamitin yung Huwag yung baguhin. Huwag yung baguhin po. Yung pangyayari. Kung kayo man ay sumusuporta kay Senador Marcoleta, na ini-edit nyo po yung picture, baka naman may nag-edit, tapos sinyer kayo ng sinyer. Hindi ho makakabuti. Hindi ho makakabuti. Kasi pinapalungkot nyo yung mga supporter nyo. Tingnan nyo, hindi naman siya malungkot Ako sa tingin ko, parang may mga taong gustong galitin yung mga supporter na Sen. Akala pagka nagalit, gagawa ng maras na hakbang Hindi ho kami nagagalit. Hindi po. Wag nyo hong gawin yan. Please lang. Sumusunod po tayo sa batas, ha? Ayan. Anyway, antabayan niyo po ang mga balita kasi alas 6 na ho. Yun hong mga detalyado mga balita sa atin hong Mata ng Agila Prime Time. Pero bukas, umaga, siyempre po, tuloy-tuloy ang ating mga balita. May hearing bukas, Sabi ng impeachment, meron yan. Sabi po ni Presiding Officer Chis Escudero. Ayan. Paano? Pasensya na po muna sa mga nagpapabate, bukas na ho kami. Babati sa inyo, bawi po kami. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga naman, alas 5. Yes, gising po tayo maaga para sa mga balitang kompleto at totoo, 100%. Bye!